Aroy again, mga kababayan, mukhang ipakukulong si Tambaloslos. May nagpo-propose na ipakulong nga. Kababanggit ko lang, dapat makulong yan unless inutil si Ngiwi. Pero Ngiwi, patunayan mo na meron ka man lang backbone, na hindi ka puppet. Di ba na matigas naman ang iyong paninindigan, buto, whatever. Right? Oh, anong klaseng leadership ang meron ka na kapag ka mag-anak, wala kang magagawa? Ngayon, nire-recommendang ipakulong mo si Tambaloslos. Siyempre, siya ang namumuno sa pugad ng mga buhaya na puro ng urakot ng flood control. Again, mga kuya, isa pa sa kasalanan ng mga kongresista ay tumanggap di umano ng bayad para lang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ang lala, ang daing iskandalo. Sabi ko nga, ba't hindi pa kayo pumapalag dyan sa Pilipinas? Nagpi-people power na ang Indonesia, even Thailand, kung saan, Korea, isa pa yan, South Korea, o yung kanilang first lady na bumili lang ng mamahaling bag, ayun, nag-people power ang Korea, even South Africa. Pilipinas na pinagmulan ng people power, wala nga, infiltrated, ng mga double agent. Hello Manila, gising. Hello, andyan ang EDSA sa inyo. Kung ang EDSA nasa Bisaya, baka nag-people power na ang mga Bisaya. Kung ang EDSA, yan, yung avenue, yung kalsada ay nasa Davao, naku po, puno na. Puno, milyon-milyong tao na ang dumagsa, no? Mga taga Mindanao na nagmamahal sa dati nating presidente. So ito po, pinopropose na ikulong daw si Tamba. Deserve naman niya, right? Ikaw na namumuno sa baluarte mo, tapos sa mga buwayang alaga mo, mga nagnakaw, puro magnanakaw, karamihan magnanakaw. 'Di ba? Nabayaran pa para pumirma allegedly para i-impeach si VP Sara. Oh, millions at billions nga yata ang involved. So ayan, pinopropose po ikulong daw si Martin Romualdez ngayon na. Nabibilang siya sa kulungan at piitan, hindi sa, ano ba ang Congress? Mababang kapulungan. Again, ikaw, Tambaloslos, di umano'y nabibilang sa kulungan, hindi sa, ano nga ulit? Mababang kapulungan. Okay, ning. So, sino magpapakulong dito? Sino magbibigay ng parusa? Ay magpinsan. Good luck. So, according to, basahin ko lang yung post ni Kuya Jay Sonza, God is a God of justice, and the day of reckoning has finally come for the corrupt members of the Philippine government. Amen, amen, amen. Riches gained by theft are not riches at all. Agree ako dito. Okay, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Kumbaga, hindi yan kayamanan na nakakabusog ng kaluluwa, right? Ng puso at kaluluwa, nakakabusog lang ng pagiging ganin. Hindi mo pera yan. Hashtag. They are burdens disguised as blessings, trophies, coated in rust. Oh, really? To steal one's way into abundance is to purchase not freedom, but chains. Chains of paranoia, chains of sleepless nights, chains that rattle in the dark silence of the soul. So may nagnakaw ka, di kakabaka-baka rin unless addict ka. Tama? Kung yung kayamanan mo galing sa nakaw, hindi ka ninenervyos, ay okay ng ina mo, wala ka ng kaluluwa. Agree? What is wealth if every coin glitters with the memory of those it was stolen from? Kumbaga, bawat barya galing sa pinagnakawan. Teka muna, kawawa tayo. Matik na kalta sa sweldo, matik na dagdag sa mga binibili nating produkto at serbisyo. Matik na dinadagdag sa mga bayarin natin. Pati sa mga ari-arihan natin, napakaraming buwis. Okay nang ina, tas ang buwis mapupunta sa kaba ng bayan, tas nanakawin na ng mga demonyong poke ng inang. Kaya nga sabi ni Senator Bato, at siguro i-discuss natin sa susunod nating live, dapat ibalik at, well, nag-propose na siyang ibalik ang death penalty. Tingnan daw natin kung sino ang tatanggi. Ay, si Ngiwi, hindi pipirmahan ni Ngiwi yan. Takot lang ni Ngiwi, right? Even yung mga buhaya na nasasakupan ni Tamba, hanggang Senado, lahat ng madaanan ng direto. Hindi uusad yan, Senator Bato, ano pag-usapan natin sa susunod na live. Gold that rests upon blood is heavier than stone. Mansions raised upon corruption are not homes but prisons, where fear keeps constant with watch the gates.
Totoo 'no, laki nga ng bahay mo galing naman sa nakaw. 'Pag 'yan nabato ng taong bayan katulad ng Indonesia, sunog, ubos, limas. 'Pag nilooban ng taong bayan 'yan, right? Nakaw 'yan, eh. Pag-aari ng taong bayan yung mga pinagpagawa mo ng mansyon mo't mga magagarang sasakyan and all that. Eh, kung bawiin ng taong bayan 'yan, 'di kakaba-kaba kayong mga magnanakaw kayo ngayon. Kung ang pera ngang galing sa kabutihan, 'pag nalaman ng mga sanggano, eh, na may pera ka, eh, kakaba-kaba ka. Yan pa kayang galing sa nakaw. Oh, right? Oh. The thief grows fat with possession but starves in spirit. Oo, walang kaluluwa. Sabi ko nga eh. Busog ka nga. Busog ang katawan lupa. Ang kaluluwa mo, oh, buhay ka pa, sinisilaban ka na. Right? Oh. He multiplies his fortune while dividing his peace. At naniniwala ko mga kababayan na ang greed, totoo po yan, one of the 7 deadly sins, ang greed or kasakiman, ay pwede talagang deadly. Nakamamatay ang kasakiman. Yun na nga lang gluttony, pwede kang mamatay, no? Gluttony, greed, envy, Diyos ko po. Nakakamatay na mga kasalanan. Katakawan mo na nga lang, di ba? Pwede kang ma-high blood, magka-heart attack, tapos yung pagiging ganid mo, may mga nasasagasaan kang tao, may nilalamangan ka, kakatasin ka nga. Kung hindi ka man gabaan, right? Oh, the paradox is simple. To live by taking is to die by fearing. Oo nga, namumuhay ka nga sa pamamagitan ng pagnanakaw, mamamatay ka naman sa kaba. Unless walang konsyensya, right? Walang Panginoon. What one robs from others, he robs from his own peace. In the end, security cannot be bought with stolen silver, and serenity is not for sale in the marketplace of greed. Wala ka talagang katahimikan kung ikaw ay sakim. For peace of mind is the only true currency. Totoo po ito. Masarap mamuhay na wala kang guilt, 'di ba? Palagay ang loob mo na wala kang sinagasaang tao. Yun ang totoong yaman at kaligayahan. And it is minted not by theft nor by power, but by the quiet dignity of a life lived in honesty, sabi raw na T. Adarna JYS. O tamba, naintindihan mo ba yon? Kahit ano pang sabihin mo na wala kang ginagawang masama, kahit na sabihin mo wala kang ninakaw, kitang-kita, busog na busog. 'Di ba meron na ngang batas na sinasabi, 'di ba, Republic Act 6713, mamuhay ng payak, live modestly, huwag maluho, kasi nasa gobyerno ka, although malaki ang sweldo mo kumpara sa mga karaniwang manggagawa, hindi naman gano'n kalaki ang sweldo ninyo. Public servant kayo, alipin kayo ng mamamayan. Alipin kayo ng kapwa nyo Pilipino. Alipin kayo ng mga kadugo nyo. Okay? Kauri, kadugo, kapwa Pilipino, kalahi. Maninilbihan kayo ng maayos. Hindi lang naman para sa inyong kapwa sa henerasyon ngayon, kundi para rin sa mga anak at kaapu-apuhan natin balang araw na pag sila naman ang namuhay, mamumuhay sila ng tahimik, maunlad, mapayapa. Eh kung ang ginagawa nyo puro nakaw at wala kayong ginagawa para sa future generation, ipaggagawa nyo ng flood control projects na madaling magiba, nanganganib ang buhay ng susunod na henerasyon. Lugmok pa rin ang Pilipinas, mahirap kasi ilan lang ang yumayaman, ang mga nakaupo lang, magnanakaw. Magnanakaw, pero nakakurbata, naka-Amerikana, naka-polo barong, nakabarong, bihis maayos. Okay? Maayos ang bihis. Pero yung mga nagnanakaw ng tuyo, nagnanakaw ng asin, paninda, kung ano man, ipinaparada sa lansangan at hinihiya, kinukulong, nagugulpi pa ng taong bayan dahil lang nanguha, dahil nga sa sobrang kahirapan ng buhay. Tapos kayo, ganda-ganda ng bihis nyo, magnanakaw rin kayo, mas malala pa nga kayo kasi bilyones ang nananakaw. Ang sabi po ni Congresswoman Rowena Guanzon, nasaan na? Bobby Tiglaw, yung nandini. Hold on. Ang sabi po ni Congresswoman Rowena Guanzon, kung hindi raw po kayang ipakulong ni Ngiwi si Tamba, pag hindi pa rin inalis nilang speaker, I think Congresswoman Rowena Guanzon is addressing her colleagues, itong mga kongresista rin. Pag di pa rin nila inalis
Pag di pa rin inalis nilang speaker si Martin sa kabila ng statement ng Malacanang or Ningiwi, ilang beses na away sa Senado at ganung treatment sa Korte Suprema dahil hindi nagustuhan ang kanilang naging desisyon, walang mangyayari sa bansang ito at ang dapat sisihin ay si BBM. Na mismo dahil yan si Ngiwi na ang dapat or ang mismong dapat sisihin dahil weak or mahina nga talaga siya dahil hindi kayang tindigan ang tama para sa ikatatahimik ng bayan natin. Kung hindi kaya ni BBM, si Sandro na sana ang gumawa. What? Well, Sandro is part of the lower house. Right? Mukhang may posisyon pa nga. Mukhang may mataas na posisyon si Sandro kahit na bagito at batang kongresista. Oh, I think bigyan pa ng award yan. Most outstanding congressman, apakasipag raw, maraming sinubmit na bills. Magaling yung isang yon. Eh, kauna-unahang pumirma para ma-impeach si VP Sara. Well, siguro sarcasm ito ni Congresswoman Rowena Guanzon. Kung weak ang tatay mo, magpakita ka naman na strong ka, Sandro. Strong ba si Sandro? Katulad ng sinasabi niyang the dollar is strong, that's why the peso is weak. I-comment ka po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.